saan sa oras na ito yung pinakamataas na dako. Amen. At alalahanin nyo na ang dakong ito ay walang ibang makakagambala. Ito yung oras ng Panginoon na ibinigay sa atin upang katagpuin siya. At hanapin yung mga bagay na pagkukulang pa natin para maitama pa niya sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tayong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila naming Ama, tunay na kaibuti mo sa amin. Patuloy ka na tumatawag, patuloy ka na nagbibigay ng kalakasan. Patuloy ka na tumutugon sa lahat ng bagay. Nais mong mayroon kami. Gaya po ng gawain ito, Panginoon. Marahil dumako kami sa lugar na ito, Panginoon, nang bagabag ang aming mga puso. May mga mabibigat na suliranin. May mga karamdaman. Ngunit sabi mo, dumako kami dun sa pinakamataas na bahagi kung saan makakatagpo ka namin. Lord, ini-exercise mo ang bagay na yun para sa amin. Dahil dun sa dako na paglalagyan mo sa amin ay wala ng dusa. Wala ng kahirapan, wala ng karamdaman. At naroon ka sa tuwina sa piling namin, Panginoon. Kaya patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo. Dahil ang presensya mo'y kasama namin sa umagang ito. Wala mang makitang mainam sa iyong tagapagsalita. Ngunit mayroong mainam na mangyayari dahil ikay kasama namin. Lord, katagpuin mo po yung expectation ng aking mga kapatid. Dahil kung saganang akin, Panginoon, ay nais ko lamang magpasakop sa iyong presensya, sa iyong pamamahala, sa iyong pangunguna. Dahil ikaw yung sentro ng aming buhay, Panginoon. Maliban doon, O Diyos, ang tangi lamang naming hangarin ay makapanagumpay araw-araw. Para sa pagdating mo, ay madatnan mo kami na masaya, madatnan mo kaming naglilingkod, at madatnan mo kami, Panginoon, na yung aming katawan na inihanda mo ay maging handa sa pagsalubong sa iyo. Malapit na yon, O Diyos. At nais na lamang po naming tamasahin yung mga mabuting bagay na mayroon kami sa mga oras na ito. Yung ikaw sa buhay namin. Kaya pagpalain mo ang iglesyang ito, ang lahat ng bahagi nito, Panginoon, buhat sa pastor, sa mga deacons, mga trustees, mga gagawa, mga musician, hanggang sa pinakamaliit na bahagi, Panginoon, ikaw yung magpala sa kanila. At gawin mong ilaw sa lugar na ito, at ikaw yung patuloy na magsindi sa kanilang buhay. Pang patuloy na makapaglingkod, paglingkuran sa isa't isa upang saganang amin, ikaw yung aming maitaas. Simawi ang kapurihan, pasasalamat sa dakilang mong pangalang Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago kayo maupo, nais ko kayong anyayahan na magbukas sa kasulatan. Marahil ay hihingi ako ng tawad sa inyo, mga kapatid. Dahil wala akong dalang Bible. Amen. So, ang dala-dala ko lang talaga ay isang notebook, saka cellphone. And then, yun lang. Kasi, dadako kami sa ministers meeting, So, ang nais ko lang lagi kasi pag may ministers meeting, ay meron akong ma-chat down. Ito yung magagamit ko para sa ubasan ng Panginoon. Amen. But, hoping mapatawad ninyo ako. Amen. Hallelujah. Dito po sa 2 Peter chapter 1. Amen. Hallelujah.
para hindi kayo mangawit, no? Chapter 1 verse 10. Pakitulungan na lang po ako ng technical natin, no? Para amen. Ayan, hanggang 21, no? So malaki yung monitor ninyo, masarap magbasa. Ayan. Sabi niya dito, pwede po sa Tagalog. Mas maganda kasi yung pag-usapan pag Tagalog eh, no? Nakakaintindi po ba kayo ng Tagalog? Nakakaintindi po kayo ng English? Yes, salamat naman. Amen. Sabi niya dito, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagtawag o pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon, ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo. At inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo na ipaalaala ko sa inyo. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghihiwalay ko sa aking tabernakulo na gaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Jesucristo. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalaala ang mga bagay na ito. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Yan, sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalhatian nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan. So verse 18, at ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubakang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Amen. Nalalaman muna ito na aling manghula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapahayag. Verse 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 20. Amen. Yan. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan, tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Masaya ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. At malaya na po kayong makaupo. Amen. So, nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon. Amen. Dahil hindi ko alam kung paano. Amen. Hallelujah. Dahil ang
ang nais ko lang mga kapatid ay dumalo sa meeting saka makapagmaneho, makadaupang palad yung mga kapatid. Ano, hindi ko expected na bigla-biglang ganito. Ano, kasi mas masarap yung kumakain eh. Amen. Masarap po bang kumain? Parang hindi kayo kumain ng umagahan ah. Palakpakan niya po natin ng Panginoon. Ay, yan. So, kumain nga kayo, no? Amen. Salamat po dun sa tiwala ng inyong mahal na pastor. Amen. Dahil binigyan niya ako ng chance na uh, maging bahagi ng paglilingkod ninyo. No? Amen. So, habang nandun ako sa likod, ay sabi ko, ang daming tao. Amen. Sanay lang kasi ako dun sa iilan lang eh. No? Kasi ever since mga kapatid ay parang ayokong mag-preach ng mag-preach eh. Ano, sometimes ay mas masarap mag-testimony kaysa mag-preach. Bagamat ito po yung pinakamadali na trabaho ng pastor, yung mangaral ay nakakapanginig din po ng tuhod. Amen. So sabi ni pastor kanina, ibisita kami. So as long as na nakadaupang palad ko na yung tao, ay hindi ko na inaaring bisita. No? Amen. Nahihiya lang po akong magbukas ng refrigerator ninyo. Amen. Pero sabi ko sa pagiging kapatiran ninyo sa ating Panginoon, amen, ako po ay hindi nagiging bisita sa inyo. Ano? Kasi yung pamilya ng Diyos ay hindi bisita yung tawag eh. Kabahay, kapatiran. So, amen. Ano mang inyong gawin ay kung nagtatrabaho kayo dyan, pwede din kaming magtrabaho. Pagpupunta kami dito, hindi kami bisita. So, siyempre, ganun din kayo sa amin. Amen. Kaya, ang buong iglesia ng Bungabon Church, amen, ay nagpapahatid ng pagbati sa inyo. Amen. At may bisita kami doon. Amen. Lagi kasi akong binibisita, no? Pag wala ako, amen, ay lagi nila akong sinusuportahan. Yung home church, ay Pastor Bal. Galing po ako kay Pastor Bal. Ako po yung head deacon. So, nung nagkaroon po ng outreach, 2, ay hindi niya makaya, no? So, nag-open po ang Panginoon ng church building. At sabi ni Pastor Danny ay umuwi ka dito. Sabi niya, minutahin mo yung simbahan na gagawin at pupunta tayo ng hardware. So, masyadong malamig yung aircon niyo. Amen. Kaya habang nagtatrabaho ko, hindi ako mapakali, mga kapatid. And umuwi ako, and then habang pagdating ko sa bahay, nagminota kaagad ako, sinend niya sa akin yung laki. So, akala ko sila lang yung pupunta. Pumunta kami dun sa pinakamurang hardware. At inabot yun ng 100. So, naitayo namin yung church hanggang beam. So, wala pa din kami pagdadausan. Kasi nagdadaos lang po kami pagka itinaas ko po yung kamay ko, ay tatama doon sa bubong. Ayan. So, narinig ng Panginoon yung dalangin namin na na mabiyayaan kami ng church building. Ganito din po yung church building namin. Kaya lang ay hindi pa siya tapos. Amen. So, unti-unti namin na ginagawa. Meron na rin siyang ceiling. Hindi pa din tapos. So,
Pero ang pinakamahalaga doon, mga kapatid, ay nakakapagdaos kami sa pinakamainam na lugar na walang makakahadlang sa amin sa paglilingkuran namin sa isa't isa. No, kami po ay ako magdadalawang taon pa lang akong magpapastor, no? And kaya marami pa akong dapat na matutunan. So, nakakatulong po sa akin yung ministers meeting, no? Amen. Kaya nagsasama ako ng ah, bahagi ng iglesia para ma-explore din yung pananaw niya para hindi lang ako yung nag-iisip. Ano, kasi yun yung trabaho ng trustee eh. Ano, hindi trabaho ng pastor mag-isip eh. Amen. Ang trabaho ng trustee mag-isip. Ano, siya yung mag-iisip para sa church building. So, ibinigay ko na sa kanya yon. Kaya sinasama ko siya, sabi ko, tumingin-tingin ka lang. No, para meron kang may explore, and then may apply natin yan sa church. Amen. So, amen. So, malaki yung orasan ninyo, mga kapatid. No? Kami, wala kasi kaming orasan eh. So, unlimited ah, yung gawain namin. No? Pag inabot ako ng ganon, hihinto na lang ako. Okay lang po ba sa inyo? Amen. So, hindi kasi nababanggit yung yung pangalan. Pangalan lang. Kasi paborito ko kasi ito eh. Kasi ito yung apelyido ko. Yung Pinto. Kaya maalala nyo lagi ako, pag umuwi na kayo sa bahay niyo, unang-una nyo akong dadatnan. Yan. Diba? Amen. So, hindi din kayo makakaparoon pag walang pinto. Diba? Tama po ba, mga kapatid? Amen. Kung gusto nyo pumunta doon sa ating Panginoon, amen, meron kayong dadaanan. Yung gate, yung entrance. Tama ba, mga kapatid? Amen. So, mapapalad tayo dahil nagbigay ang Diyos ng entrance para sa paglilingkod na ito. Sabi nga ni Pastor kanina, yung humbleness, yung pagpapakababa. Amen. Dahil sa tuwi-tuwi na, mga kapatid, kung ating titignan yung buhay natin, wala tayo doon sa pinakamababang bahagi. Gusto natin yun, nandun tayo sa natatanaw. Tama ba? Amen. Dahil andito tayo sa second floor eh. Amen. So, ang gusto ng tao, matayog. But, kung gusto nating pumunta doon sa pinakamainam na lugar na inihanda ng Panginoon, ang daan pababa. Amen. 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 Salamat naman. So, ang pag-uusapan natin, mga kapatid, entrance in one accord. Yan. Kasi pintuan nga po yung pastor na magsishare sa inyo eh. Kaya pintuan po yung pag-uusapan natin. Amen. So may mga pinsan po siguro ako dito. Ayan, mga bintana. Ayan. Diba? Kasi sa Cagayan, meron akong pinsan, si Bakod. Ayan, si Pastor Rapi Bakod. Kaya magkasundo po kami, mga kapatid. Amen. Dahil first time naming magkita ay, sabi niya talagang magkamag-anak tayo. Pag in English kasi yung pinto, saka yung bakod, ay isa lang yung definition. Kaya sabi niya, magkamag-anak nga tayo. Amen. So sabi niya dito, mga kapatid, para hindi tayo magtagal, dahil mamaya ay uuwi din po kami sa ilang kadahilanan. Yun nga po ay may bisita si Pastor Nestor na susunduin sa airport, dadalhin sa hotel, and then ihatid na naman nila marahil bukas ng umaga para mangaral doon sa Bacolod City sa camp meeting, youth camp meeting, Kaya siya din po yung
preacher doon, si Pastor Plaintek ng Alaska. No? Kaya sabi ko sa kaya doon sa pastor, gusto ko rin makarating sa Alaska kasi madami dito sa amin, Alaska. Yan. Nakatikim na ba kayo ng Alaska? Sa kanila daw walang Alaska. Kasi wala daw nung baka. Yan. Kasi mas madami daw doon, sabi niya, na yelo. No, walang panahon na makapag-alaga sila ng mga naggagatas. Amen. Kaya sabi niya, mas masarap dito sa Pilipinas. No? Merong aircon para magpalamig. At kung gusto mo nang magpaaraw, lalabas ka lang, papawisan ka na. Amen. So masayahin po yun, mga kapatid. Ano? One of these days ay makakarating din tayo doon. Pag pumarito ng Panginoon, pag-aari na nating lahat yon. Amen. Hallelujah. Amen. So, humingi ako ng kodigo doon sa amin, no? Kasi talagang wala yung, hindi ko din nadala kasi yung tablet ko kasi pag nabasa ay sayang. Kasi kalimitan ay may mga ulan. So, sabi ko ay ito na lang. Bigyan nila ako ng copy. So, amen. Yan. So, yung pag-usapan natin, mga kapatid, tulungan nila ako ng technical. Amen. Sabi niya dito, yung entrance ay nangangahulugang an opening such as a door, passage, or gate that allow to access to a place. Amen. Yung entrance, yung pintuan, yung gate, ay para ka makapasok, ay kailangan mo ng access. Tama ba? Kailangan ng access? Ano po ba yung kailangan na access para makapasok sa pinto? Susi. Ngayon, high-tech na eh. Hindi na kailangan ng susi. Diba? Ano yung kailangan? Cellphone na lang. Kasi kahit wala ka pa dun sa, pag nakita pa lang nung signal yung cellphone mo, yung sensor, pag pininit mo, magbubukas na. Diba? Ganun ka high-tech. Tamad na yung tao eh. Ano, iniaasa lang lagi dun sa artificial na intelligence. Amen. Hallelujah. Sundan na natin yung accord. Give or grant someone an official agreement or treaty. Yun pala yung accord. No? Yung accord is a treaty. Kailangan maging malaya para doon sa pag-iisa. Amen. Narinig ko, meron kayong joint fellowship saka family day. Amen. Masarap mag-family day. Ang sabi doon, mga kapatid, pagka kami nagsasama-samang mag-iina, way back, nung maliliit pa yung mga anak ko, ang tawag po namin yan sa family day namin, ilabas ang kulit. Yan. Diyan nyo makikilala ang isa't isa, mga kapatid. Amen. Kasi sa amin, pag nagsasama-sama kami, walang bawal. No, lahat ng kakulitan, gawin mo. Amen. Diyan mo makikilala yung kasama mo. Amen. So, that's why ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para ma-recognize yung isa't isa. Kasi meron pa tayong mga tinatago Meron pa tayong tinatago? Madami! Akala nyo wala Amen. Hallelujah. So pag-uusapan natin yan ngayon, yung mga itinatago natin. Gusto nyo po ba, mga kapatid? Parang ayaw nyo naman Amen. Pasensya na po kayo. Ganito lang po ako ang way ko para ma-approach ko yung salita ng Panginoon. Ano? Amen. Kung tatanungin ko kayo, pwede po ba kayong sumagot?
Salamat naman po. Amen. Ano po ba yung tawag natin ngayon sa araw na to? Ano ba tawag natin dito? Sunday service. Pagka Sunday service po, ano ba yung meron? Meron dalawang bahagi ng gawain. Yung tagapakinig sa tagapagsalita. Tama po ba? Anong tawag sa dalawang yon? Kailangan merong union or fellowship. Yan. Ito po'y fellowship, mga kapatid. Ang Tagalog ng fellowship ay ano? Ano po'y Tagalog ng fellowship? Kwentuhan. Ayan. Di ba? Kailangan po, pag nagkukwentuhan, ay may bida, saka hindi bida, may tagapakinig, di ba? Pero dapat yung tagapakinig, sumasagot din. Amen. Di ba, mga kapatid? Yan. Pagka hindi na sumasagot yung kausap, tulog na yon. Amen. Ayan. So, ito po yung itinakda ng Diyos para magkwentuhan tayo. No, yaman nga lang ay ako yung inilagay ng inyong pastor ng Panginoon para magkwento. Amen. Ang buong bahagi ng banal na kasulatan, ito'y punong-puno ng kwento na nagpapaalala sa atin kung ano yung meron doon sa pupuntahan natin. Tama? So kung ang tao, kung ang Biblia ay may paalaala tungkol doon sa pupuntahan natin, kailangan meron tayong gagawin. Hindi po naman po pwede na mangaral lang na mangaral si pastor, tapos paluin kayo ng paluin ng mga mangangaral, tapos wala naman tayong gagawin. Di ba? Amen. Gusto niyo po bang yumaman? Abay, ako lang yung gusto. Abay, dapat magtrabaho tayo. Di ba? Pagka gusto natin gumraduate, mag-aaral tayo, papasok tayo. Di ba? Hindi naman po pwede na yayaman tayo, babagsak ng Diyos yung kayamanan sa atin. Sigurado yun, mababaliw tayo. Kasi hindi natin alam kung saan dadalhin. No? Kailangan pagsikapan natin. Ganon din po yung paglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin, no, hindi po tayo iniligtas ng Diyos. Nandito tayo dahil tinubos tayo ng Panginoon. Inilabas tayo ng Panginoon doon sa pagkasangla. Yan po yung alalahanin natin. Kaya hindi na kailangan na magpatumpik-tumpik tayo. Alalahanin natin yung pagkapako ng ating Panginoon doon sa krus dahil yun yung dahilan kung bakit tayo nandito. Amen. Parang malungkot kayo pag may napapako sa krus eh. Amen. Yun yung dahilan, mga kapatid. So that's why, amen, sabi niya dito, nawawala talaga. No? Amen. So, hindi kasi ako nagpatulong sa technician ko eh. Amen. Hallelujah. Ayan. So, pag-uwi ko yung setup. Sakaling magkita kami. Amen. Hallelujah. Doon nga po tayo sa ating binasa, sa 2 Peter chapter 1. Tignan po natin yung sinasabi doon, mga kapatid. No? Amen. Pagka hindi mo talaga ginagamit madalas, ayaw eh. Pakitulungan po ako ng technical. Amen. Pasensya na, pastor, Talagang, kumbaga, hindi ito ready. Amen. But ang Panginoon nakahanda palagi. No? So kung hindi ko man po ito maibigay sa inyo ng pinakamainam, ang Panginoon yung magbibigay ng pinakamainam na katugunan sa inyo. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo. Sa verse 11. No? Amen. Kasi familiar na sa atin tong bagay na ito eh. Amen. Ito yung sabi niya, ipinahamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karyang walang hanggan. Amen. Ng Panginoon natin
at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Kung titignan po natin, mga kapatid, marami tayong pangarap, di ba? Amen. Pero ito, ayaw nating pangarapin sometimes. Kasi sabi niyo, ipinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan. Libre. Tama ba? Oh, libre po ito. Amen. Kasi ipinamahagi eh. Hindi mo ito pinaghirapan. Oh. Di ba? Naging mananampalataya ka nga, wala kang effort eh. Ikaw ba yung humanap sa Diyos? Hindi tayo humanap sa Diyos, mga kapatid. Tayo mismo yung hinanap ng Diyos para ibigay sa atin yung bagay na ito. Amen. Yung kahariang walang hanggan. So, kung titignan po natin, nabautismohan tayo sa pangalan ng ating Panginoon, ibig sabihin natubos na tayo. Nandyan na yan sa atin. Inialok na yan sa atin, mga kapatid. So, ang kailangan na lang natin, pasukin natin yung bagay na yan para makita natin yung laman sa loob. Tama ba, mga kapatid? Amen. Yung bahay, hanggat hindi mo napapasok sa loob, hindi mo alam kung ano yung mayroon doon. Tama ba? Amen. Kasi, hidden sa iyo yun. Kumbaga, wala kang idea kung anong meron doon. Kagaya ng iglesyang ito. Diba? Naririnig ng mga tao, amen, mas maganda, buksan nyo yung mga bintana nyo. Para maririnig ng mga tao, hindi lang yung kalabugan. Maririnig ng tao yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Para sabihin nila, anong mayroon? Anong mayroon sa lugar na yon? Bakit lagi-lagi na lang may tumutugtog, may nag-worship? Hanggang dun lang yung kanila na naririnig. But kung maririnig nila na mayroong nangangaral ng salita ng Diyos, amen, at bahagi sila ng salita, unti-unti silang lalapit dito at magtatanong, tutok-tok sa inyong mga pintuan, anong mayroon? Amen. Ang sabi lang, come and see. Tama ba, mga kapatid? Amen. Pagka nakapasok sila dyan sa pintuan na yan at mayroong nangangaral, amen, at bahagi sila ng salita ng Diyos, maglulupasay dyan yan. Magpupuri mag-isa yan. Hindi mo na yan kayang pigilin. Bakit? Bahagi siya ng salita ng Diyos. Ang gawain ito ay bahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya, hallelujah, yung bagay na ito, sabi niya, ang Panginoon ay tumutuktok sa ating mga puso. Revelation chapter 3, verse 20. Pasukin po natin yung bagay na ito. Sabi niya, ako'y nakatayo sa pintuan, tumutuktok. Amen. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Yung first attempt, papasok. Di ba? Amen. For example, pupunta kayo sa bahay namin. Amen. Hindi kayo po pwedeng magpunta sa bahay namin nang wala kayong kailangan. Tama ba? Amen. Sino yung nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigan na walang kailangan? Pag pinagbuksan ka ng kaibigan mo, ano yon? Wala lang. Di ba? Baka pagsarahan ka kaagad nun. Amen. Ang Diyos, yung tumutuktok. Bagamat ang pagpasok ng Diyos nandiyan na sa inyong mga puso. Amen. Pero bahagi ito, mga kapatid, ng paglilingkod natin. Nang tumuktok ang Diyos sa inyong mga puso, amen, binigyan niyo siya ng daan para makapasok. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, mga kapatid, pag pinapasok mo ang isang tao sa iyong bahay, sabi niya, tatanggapin mo siyang mainam. Tama? Saan mo siya pauupuin? Diba? Amen. Doon sa sopa, doon sa malambot na upuan. Diba? At i-welcome mo siya ng mainam. Amen. Hallelujah. At pagkatapos, ano yung iaalok mo sa kanya? Sasabihin mo sa kanya, pag napapagod ka, ito yung pahingahan namin. Yan. Pagka gusto mong kumain,
pumunta ka lang dito sa kitchen, magluto ka, amen, buksan mo yung rep, parang sa'yo na yan. Tama ba mga kapatid? Amen. Sabi ng propeta, pag mayroong ice cream doon sa rep ninyo, bubuksan ng bisita. Sabi niya, akin to eh. Amen. Hallelujah. So kami po mga kapatid, pagka humahayo kami, no, hindi namin inaaring iba yung sarili namin doon sa pinupuntahan namin. No, kami na lang po yung nahihiya na nagtatamasa ng kabutihan ng Panginoon. But way back, kung titignan po natin, mga kapatid, hindi ganito yung worship. Amen. Way back, hindi ganito yung paraan. No? Walang aircon, walang bintana, walang pintura, walang kortina. Okay na yan. Basta't makapagdaos lang. So pinagpala lang tayo, mga kapatid. Dati, pagka pupunta kami sa isang lugar, matutulog lang kami doon sa pinagbiyak na bayog, kawayan, okay na yon, no? Pero ngayon, parang ayaw na nilang magpatulog doon sa mga ganung bagay. Gusto nila patutulogin yung mga bisita sa aircon na. No? So pinagpala na tayong lahat. Pinagpala na ba kayo? Amen. Hallelujah. Kasi, ang sabi niya dito, pinagbuksan nyo ang Diyos ng inyong mga pintuan. Amen. Pag pinagbuksan natin ang ating Panginoon, ano yung gagawin niya? Amen. Meron siyang gagawin, mga kapatid. Lilinisin niya yung buong bahay. Bakit yung Diyos? Siya yung maglilinis. Madumi yung bahay. Gusto ba niyan tumira sa maduming bahay? Ayaw niya eh. Pag pinagbigyan mo ang Diyos na pumasok sa iyo sa tahanang ito na inilaan niya para sa kanya na pananahanan, gusto niya itong malinis. Amen. Hallelujah. Kaya sasabihin natin, wala na akong kasalanan, nalinis na ako ng Diyos. Tignan natin. Amen. Gusto niyo po ba, mga kapatid? Amen. So pag-usapan natin yung mga maliliit na bagay, amen, na sinasabi ng lingkod ng Panginoon, na propeta, tungkol sa bagay na ito. No? Amen. Hallelujah. Tulungan po ako dito sa message niya na I stand at the door and knock. Amen. So isang talagang maliliit. Pastor, hindi ko talaga makita yung asa cellphone ko. Amen. Hallelujah. So magpapatulong lang ako sa technical, ano? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi niya dito, mga kapatid, paragraph 76, tignan natin. No, para hindi tayo mawala. No? Hindi ako mawala. Amen. Gusto kong makita natin, mga kapatid, na meron pa tayong kailangang ayusin. Amen. Gusto niyo po bang maayos? Hindi po mahayahay ang buhay ng Kristiyano, ha? Baka sabihin po ninyo mahayahay. Amen. Ang buhay ng Kristiyano ay punong-puno ng pakikipaglaban. Amen. Wala pong Kristiyano na nagumpay na hindi nakipaglaban. Sabi niya dito. Amen. Sabi niya dito, behold, I stand at the door and knock. 1958, May 21. Yan. Sabi niya, just after you step into a human heart, yan. So nakapasok na ang Diyos. Tama? Sabi niya dito, just after you step into the human heart, you'll turn to the right-hand side. Sabi niya, and there is a little door in every human being. Gusto niyo po bang pag-usapan natin yung mga maliliit na pintuan? Amen. So, ilan lang to? 5 lang to. Amen. Pero madami. No? Amen. Sabi niya, and there is a little door in every human being called
this private life. Amen. Yan. So, may private life ba tayo? Amen. Alam ko po, tinubos na tayong lahat. No? Amen. Pero, kagaya nga po nung kwento, pagka meron tayong naitatagong maliit na bagay, hindi tayo aangat. Kahit tinubos ka na. Kagaya po nito, pag may private life ka at hindi mo ibinigay sa ating Panginoon, hindi ka aangat. Tama ba? Amen. Sabi niya, in one spirit, in one accord, we are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Tama ba? Amen. So, hindi tayo kailangang magtago. Okay? Amen. Paumanhin po, mga kapatid, ito yung message. Amen. So, mahirap kasi, mga kapatid, na one of these days ay sasabihin ninyo, bakit? Ano? Although, ang mga kapatid dito, mga deacons, marahil nag-aaral kayo. Amen. Meron kayong mga pag-uusap tungkol sa mga mensahe. But, amen, ang salita ng Panginoon, matalas po ito, mga kapatid. No? At sabi ko nga, hindi ako magpapaumanhin kung masasaktan ko kayo. Ano? Kasi masarap po kung minsan yung mag-usap-usap na masaya. Amen. So, sabi niya dito, mayroong isang pintuan na dapat pasukin ng Panginoon, yung private na buhay natin. Ano ba yung ibig sabihin ng private na buhay? Amen. Sino yung nakakaalam? For example, merong bahay, si Pastor Ryan, yung bahay niya, sabi niya, yung kwarto na yan ay hindi mo po pwedeng pasukin. Restricted para lang yan sa akin. Diba? Mayroong restriction, mayroong babala, mayroong kautusan na nagsasabi na hindi ka dyan pwedeng pumasok. Sabi niya, mapanganib. Diba? Yun yung buhay natin, mga kapatid. Meron tayong sinasabi lagi sa ating Panginoon, o meron tayong ginagawa na sometimes pinapasok ito ng mga deacons, ayaw natin silang papasukin. Kasi nagalit sa akin yung mga young people niyan dati. No? Nung bago-bago pa lang yung mga cellphone. Sabi ko sa kanila, kung gusto niyo na maging mabuti, maging maayos yung paglilingkod ninyo, pakitaan tayo ng cellphone. Amen. Sigurado dyan, marami kayong tinatago. Di ba? Yan ba kayo? Lahat tayo, mga kapatid. Marami tayong tinatago. Pero sabi ng Panginoon, kung gusto yung maligtas, confess it. Tama? Ihayag ninyo para makapasok ang ating Panginoon tuwiran sa ating mga buhay. Bakit? Kasi nagiging hadlang ang mga bagay na ito. Dahil ang sabi niya, yung bahay na papasukin ng ating Panginoon, kailangan maging pag-aari niya lahat. Amen. Tama ba? Amen. Hallelujah. Tinayo ko yung bahay na yan, ba't papasukin niya? Diba? So, kung lalagay tayo sa spiritual na aspeto, mga kapatid, amen, nandito na tayo. Wala na itong atrasan eh. Ibukas ninyo. Ang pinakamalihim na tao sa balat ng lupa, walang iba yung pastor. Amen. Pwede nyo sa kanyang sabihin. Amen. Sino yung pinakamalapit na tao sa langit? Yung pastor. Amen. Hallelujah. Dahil ito yung opisina niya eh. Amen. Pag magtatago kayo ng magtatago, hahanapin ng mga diakono. Amen. Hanggang sa lumubog lang kayo ng lumubog, hindi na kayo makikita. Kasi ang mga diakono, mga kapatid, diakono ako dati. Terorista yan. Tama ba yun, mga kapatid? Yan yung multo ng bawat isa sa atin.
Ang tawag nila sa akin, terorista. Andyan na naman si Brother Mar. Yari na naman tayo. Bakit? Kung magtatago tayo sa mga diakono, hindi natin kayang taguan ng Diyos. Tama ba? Nandyan yung pastor nyo, mabait. Sobrang bait. Huwag nyo lang i-high blood din kasi may sakit. Amen. No? Amen. Ilagak na inyo sa Kanya. Kung hindi nyo mailagak, sabihin nyo sa Panginoon. Amen. Ang Diyos yung yung nakakaalam. Pero malalaman ng pastor nyo yan. Bakit? Tago kayo ng tago. Isang araw, dadaan yung pastor nyo, makikita kayo. Magaling ang Diyos, mga kapatid. Sa hindi nyo inaasahan, mayroong makakakita sa inyo. Amen. At sigurado mahihiya kayo. Pero kung wala kayong private life, all out, di ba? Anong ikakatatakot ninyo? Marami pong natatakot sa diakono. Si sister. Di ba? Pagpapasok sa school. Di ba? For example lang, nakapantalon, di ba? May daladalang pantalon pero nakapalda pagpasok sa school. Pagka ando na sa school, nakakantsawan, ba't nakapalda ka? Baka yung diakono namin nakasunod Di ba? Amen. Huwag kayong matatakot sa diakono. Hindi yan makapagdadala sa inyo sa impyerno. Matakot kayo sa Panginoon dahil siya lang yung may kapasidad na magdala sa atin kung saan niya gusto. Amen. Hallelujah. So sabi ko nga, nandito na tayo. Wala na itong atrasan. Kung matras lang po ako, wala na akong atrasan. Amen. Sa loob ng mahabang panahon na naglilingkod, ay wala nang natira. Pati yung mga hanap buhay ko na pinag-aralan ay wala na. Amen. Hindi ko na mababalikan, huling-huli na ako. Kaya may kasabihan kasi wala nang balikan, ito na yon. Till the end. Gusto niyo pa ba, mga kapatid? Amen. So sabi niya, private life. So mas masarap-sarap pa itong pag-usapan yung private life tignan natin yung susunod. Amen. Hallelujah. Then there is another little door. It's right around the corner. It's another little door, and that's the door of selfishness. Amen. Pastor, pwede ba ako magtanong sa mga estudyante? Ano sa Tagalog yung selfishness? Parang hindi marunong mag-English Ayun, makasarili. Ano sa Tagalog yung makasarili? Tagalog na yun Madamot. Yan. So yung selfish ay marami ngayong gumagawa. Diba? Nagsiselfish mag-isa. Diba? Yan. So yung pagiging selfishness, mga kapatid, ay inaalis ng Diyos sa atin. Amen. So, makasarili. Meron pa bang makasarili? Amen. Yung mga manok lang po yung makasarili. Nakakita na po ba kayo ng manok? Ano po yung ginagawa ng manok para makakain? Diba sabi niya, akin. Diba? Hahalukayin niya yon, tapos yung lahat ng makukuha niya, tutukain niya na yon. Pag lumapit yung isang manok para makibahagi, anong gagawin niya? Sasabungin niya yon. Amen. Kaya yung manok, mga sarili. Diba? Ayaw ng Diyos na maging manok kayo. Mas maganda pa kung minsan yung baboy. Diba? Sabi niya, tulak lang ng tulak yung baboy. Wala siyang gustong gawin, kundi magtulak lang ng magtulak. Amen. Para makagawa ng paliguan.
Di ba? Enjoy siya. Amen. So pagka selfishness, mga kapatid, amen, ayaw ng Panginoon. And then sabi niya, and then just to see what I can get out of it. And sometimes, that get into the preacher, and they say, sure, I'll be a minister if everybody pat on me the back and says, you're a good fellow. Amen. Hallelujah. Diba? Minsan ganyan nangyayari. Hallelujah. Pero behind that, makasarili pala. No? So meron na tayong dalawa. Yung private life, saka yung selfish. Amen. Sino yung estudyanteng selfish? Ito namang katabi ko na to. Alam lang, hindi ako marunong, hirap na ako, hindi ako nakapag-aral, ayaw pa akong pakopyahin. Selfish bang tawag doon? Abay, hindi. Pero sa paglilingkod, hindi po pwede ang selfish, mga kapatid. Hindi po pwede yung makasarili. Tama ba? Amen. Siguro, hindi kayo magkakaroon ng ganito kagandang simbahan kung makasarili kayo. Amen. Nag-ambag ba kayo sa simbahan? Yan. Diba? Ayaw ng Panginoon yun. Amen. Ang sabi ng Panginoon, para pagpalain kayo, unahin niyo yung bahay dalanginan. Maganda di ba? Amen. Kung nakapag-ambag kayo ng pako, nakapag-ambag kayo ng ilaw, amen, mas maganda. Di ba? Amen. Hallelujah. Napakaganda ng simbahan nyo. Ginaya po namin to. Amen. Kaya lang, mababa yun sa inyo, sa amin mataas. Kasi wala kaming aircon eh. Tuloy-tuloy. Yung hangin, tuloy-tuloy lang. Kasi malakas yung hangin sa amin pagka, at panag-araw. O, yan. Amen. Gusto nyo pa yung tuloy natin? Nabasa na ninyo ito. Kaya lang nilalagpas-lagpasan ninyo eh. Ang ganda kasi ng message na ito. Pagkatapos na ang Diyos ay maging bahagi ng buhay natin, gusto niyang alisin yung mga bagay na nakakahadlang para makapunta tayo doon sa ipinangako niyang lugar. Amen. Then, sabi niya, there's another little door right next door to that called pride. At alam na natin yung Tagalog niya, di ba? Ano po yung Tagalog ng pride? Pride tayo ng pride eh. Kasi may pride eh. Yan. Ano sa Tagalog yung pride? Mapag mataas. Mahihayin, pastor, yung mga young people mo talaga eh, no? Amen. Kasi sa amin, sanay na sila eh. Pagka nagtuturo ako ay ini-involve ko kasi sila para masaya. No? Masaya kasi pag na-involve sa gawain. Amen. So, mapagmataas. Amen. Tama ba? Mapagmataas? Sino yung mapagmataas sa lahat? Si Satanas. Tama? Si Satan, yung pinaka dakilang tao na ninanais niya na di lang mapantayan ng Diyos, kundi mataasan pa niya sa kanyang kalagayan. Amen. So alam na ninyo kung kayo'y mapagmataas. No? Pero sa mga anak ng Diyos, wala na yan. So tatanggalin natin yung mga bagay na yon, yung pride. Palitan na lang natin. No? Palitan na lang natin ng fried chicken, mas masarap, mas enjoy pa. Diba? Amen. Yung kataasan natin, mga kapatid, sometimes nagagamit natin yan eh. Lalo pagka yung merong isang punto at pagkakataon na natatapakan tayo. No? Pero mas masarap yung minamaliit. Amen. Sino na ba yung maliit dito? Taas nga kamay. Yan. Lahat tayo minaliit. Sabi nyo, mga anak kayo ng Diyos. Ba't ganyan yung buhay nyo? Ba't ganyan yung bahay nyo? Ba't ganyan yung simbahan nyo? Yan. Diba? Hindi naman ganito dati simbahan nyo, di ba, Pastor? Kubo lang. Diba?
Minamaliit tayong lahat ng mga tao. Ayaw nga nilang tumungtong eh. Di ba? Hallelujah. Pero mas masaya pag minamaliit ka. Kasi meron kang gantimpalang ibibigay ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. So matatapos yata ako ng maaga. Praise the Lord. Paragraph 91. Ito po yung madaming bumabagsak. Amen. Hallelujah. Scroll mo lang, kapatid. Amen. Hallelujah. Nawala. Meron pang isa na pwede tayong pag-usapan. No? Dalawa pa to. And then, sabi niya, if he gets into that part, there's just another door I'd like to speak to you about. Yun. Diba? Nakita nyo na? Nakita nyo na? Yan. Ano yun? Mata. Ayan. Diba? Merong uso ngayon, bibig naman. Hindi na natin tatalakayin yun kasi masyado ng sikat. Diba? Yung mata, ano yung nakikita? Yan, magbigay nga tayo ng nakikita ng mata. Yung kamalian ng hindi ng tao. Kamalian ng kapatiran. Di ba? Yan yung unang-unang nakikita ng mata, mga kapatid. Pag nakakita kayo ng tao, ikot ng ikot yung mata. Ang hinahanap nun, ipapagawa. Diba? Mabuti yun. Amen. Pastor, kulang pa tayo ng ganito eh. Mabuti yun. Diba? Pero, pagka negatibo na yung sinasabi, kasi yung mata, ito yung pintuan. Pintuan ng katauhan ng tao. Hindi po yung ilong, hindi yung bibig. Ito yung pintuan ng katauhan ng tao. Kasi masasabi ng lahat ng bahagi ng katawan kung ano yung nakikita nito. Amen. Hallelujah. Tama ba, mga kapatid? Amen. Kaya pagka yung nakikita natin, puro negatibo, amen, mas maganda pang dukutin yung mata natin. Amen. Sino yung gustong walang mata? Pagbutihin nating tumingin. Ha? Amen. Hallelujah. Basahin natin. Hallelujah. Door of your eyes, you know, a man can be blind and not know it. Laodicea. Amen. Ang Laodicea, mga kapatid, ay bulag. Amen. Bakit? Dahil nandito na yung katotohanan, ayaw pang tignan. Amen. Mahirap pong maging bulag, mga kapatid. Amen. Tignan niyo po yung mga bulag. Amen. Ano yung ginagawa ng bulag? Kailangan nila ng alalay, taga-akay. Amen. Hallelujah. Ang Laodicea, kailangan niya ng taga-akay. Kaya inilabas tayo ng Diyos sa Laodicea. Binigyan niya tayo ng karapatan para tumungtong doon sa pinakamataas na bahagi. Amen. Yung lugar kung saan ginagayakan na tayo ng damit pangkasal. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, and a man can be blind and not knowing it is spiritually blind. Then if a man, unbeliever, smite me blind and said, you're already blind? He said, well, smite me blind like Paul did and said, I'm going to say to you the same thing that my Lord said, your daddy, get thee behind me, Satan. Pag mayroon tayong alam ko marami tayong makikita, no? Kasi nga punong-puno ng laban ito eh. Makikita natin yung problema nung kapatiran natin. Akala lang natin madali. No? Pero pagka tinitignan natin yung problema, parang simpleng-simple lang eh, di ba? Pero yung nagdadala ng problema, hirap na hirap ito.
Amen. Pero pag nalagpasan niya ito, madali na yung susunod para sa kanya. Ngayon, kung dadaanan mo yung problema na yon, totoo nga. Di ba? Wag nating titignan na mahirap o madali. Kasi may kanya-kanya tayong landas na dinatahak. Amen. Meron tayong yielding. Kanya-kanya tayo ng landas, pero yung isa lang yung pupuntahan natin. Kaya lang, may kanya-kanyang timbang, may sukat, may bigat, yung bagay na yon. Amen. Kaya, akala lang natin madali. Dumadali lang ito pag nagpapasakop tayo doon sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, paragraph 85. Ito po yung masarap na pag-usapan natin. Yan. Sabi niya dito, merong isang pintuan na kay sarap pag-usapan. There's another little door just around the corner called faith. Yan. Faith. Ano yung ibig sabihin ng faith? Pananampalataya. Diba? Ano yung pananampalataya? Amen. Ang kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Tama ba? Yan. Hindi natin nakita. Pero, sinampalataya na natin. Ibig sabihin, mga kapatid, yung bagay na ito na hindi natin nakikita, sinusunod natin eh. Di ba? Pag ang Diyos pumasok sa buhay mo, hindi mo naman siya nakitang pumasok eh. Bakit ka nagbago? Meron ka bang ginawa? Wala. Di ba? Wala tayong ginawa kahit isa. Siya yung naglinis sa buhay natin. Ayaw nga natin, dati nga, kung uminom tayo, napakalakas nating uminom ng alak eh. Hanggang sa lumalakad tayo dyan, hindi na tayo nagtitira ng pang-uwi. Susuray-suray tayo dyan. Diba? Lakas nating manigarilyon, lakas nating magsugal. Amen. Pero nung dumating sa atin ang ating Panginoon, wala tayong ginawa. Amen. Sabi nga nung kaibigan ko pinayuhan ko lang yon mga kapatid. Sabi ko sa kanya, ang lakas kasing manigarilyo 3 kaha sa isang araw. Magkano yung isang kaha ngayon? Marlboro. Ayun. Sahod na ng isang araw yung pastor Diba? Sabi ko sa kanya, tanggalin mo isang araw, isang stick. Pag naka-3 buwan ka, ilagay mo na lang dito yung isang stick. Pagka nagutom kang manigarilyo, amuyin mo lang. Nagkasakit, pastor. Kasalanan ko. Sabi ko, praise the Lord, nagkasakit ka. Ibig sabihin, sabi ko, naalis na yung bagay na yan sa'yo, kaya nagkasakit ka. Yan. So yung alak, hindi ko yun ipinayo. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo ng alak, uminom ka lang ng uminom. Pag mamamatay ka na, sasabihin mo, hindi pala maganda sa katawan. Diba? Amen. So that's why, mayroong pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ibinigay sa atin. Amen. Hindi natin ito pinaghirapan. Ibinigay niya sa atin, kailangan lang natin tanggapin. Okay? Yung ating pong puso ay mayroong 2 bahagi. No? Meron dong pagdududa at may pananampalataya. Whether you like it or not, mamimili ka lang doon. Kung nasa iyo pa yung 4 na pinag-aralan natin, yung private life, yung selfishness, yung pride, yung door of eyes, pag nandyan pa yan, hindi mo tinatanggap ang pananampalataya. All along the way kasi, ang tagal na nating naglilingkod sa Panginoon. Ako, 27 years na akong naglilingkod. Ganito pa din. Diba? Ang pinakamasarap lang gawin, ngumiti. Amen. Walang bayad yun, mga kapatid. Amen. Nakakangiti pa ba kayo? Nung binahanga kayo, hindi ko kayo nakakangiti. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, baha lang yun sa inyo, mga kapatid. No? Amen. Hindi naman nawala yung bahay nyo Ako, 5 yung naging bahay ko, nawala lahat. Amen. Lagi kami pinapaalis. No?
Amen. Kaya laging bago yung bahay namin. Ngayon na lang nagtagal. Amen. So yung ika-5 yata o ika-6 yung nagtagal na bahay namin. No? Amen. Kaya hindi po yun rason na yung pananampalatayang inalok sa atin ng ating Panginoon, titigil na tayo. Amen. Doon nga sa Tacloban mas gusto nila yung may bagyo May blessing. Amen. Nung wala pong bagyo, mga kapatid, yung walang Yolanda, yung simbahan nila maliit lang. Pero ngayon, ang laki ng simbahan nila, pastor. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pananampalataya, nagbibigay sa atin ng dahilan para tumatag tayo dito. Amen. Hindi naman po obra, mga kapatid, na tayo mabubuhay, tatanda, wala tayong pagsubok na dadating. Humingi lang ng pera sa inyo yung mga anak ninyo Sagad-sagad, sagadsad. Ma, pa, yung bayarin ko. Hindi kayo mamblema. Diba? Amen. Sino ba yung walang problema ngayon? Kahit ako, di ako magtataas Kasi mamaya, problema ko na naman kung paano kami aabot ng Maynila. Yung kapartner kong magmamaneho galing sa stroke. Kaya siguradong i-strokean lang ako noon para matulog. Diba? Amen. Pero doon sa pananampalatayang ibinigay niya, lahat nagtitiis, nagtityaga. Ang sabi lang niya kasi hanggang yung magtatagumpay, magtitiis, magtsatsaga. Amen. Kaya wag kayong, sabi nga sa Tagalog, wag kayong tatamad-tamad. Amen. Wag kayong tutulog-tulog. Kasi pag nakatulog kayo at tinamad kayong magpunta sa church at ngayon dumating ang Panginoon, paano? Diba? Hindi kayo makakasama. Tama ba, mga kapatid? Kaya nga binigyan niya tayo ng pananampalataya. Amen. Kasi, yung pananampalatayang ito, yung nagbibigay ng daan para makadaupang palad natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga yung mga awitan natin, nakapagpapababa ng presensya ng Diyos yan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So dahil nga tayo po ay binigyan niya ng pananampalataya, nakilala natin ang Diyos. Tama ba, mga kapatid? Amen. Dati ba, ilan yung Diyos natin? Diba? Ang dami nating Diyos dati. Amen. Nakilala natin yung Diyos na dapat sambahin. Amen. Tama ba? Daig na daig tayo daig natin natin yung dati nating pagsamba nung tayo yung mga naka-live ba tayo? Okay lang. Private. Amen. Ayan. Daig na daig tayo nung nung tayo yung mga ganong sa kalagayang ganon, yung mga Katoliko tayo. Diba? Amen. Pag Katoliko nga tayo pagka yung December, malapit na yan, di ba? Pero bago yung December, mag-undas muna tayo. Diba, mga kapatid? Nung nag-uundas nga tayo naglilinis tayo ng sementeryo Tama ba? Sino yung hindi naglilinis? Dati. Naglilinis nga tayo ng mga puntod-puntod sa sementeryo di ba? Ano yung dinadala natin? Naglalagay pa nga tayo ng mga hain Pero ngayon, hindi na tayo makapaglinis, hindi pa tayo makapaghain. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya. Yung paghahain natin, sabi ng banal na sulatan, yung katawan natin yung mismong ihahain natin sa ating Panginoon. Romans chapter 12. Pahingi nga pong Romans chapter 12. Amen. Yan. Romans chapter 12. Amen. Kasi nagpakilala siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ang kilala ng sanlibutan na pananampalataya, yung magkaroon sila ng mga bagay dito sa sanlibutan. Pero sinabi ng pananampalataya na ibinigay ng ating Panginoon, kailangan maibigay natin yung ating mga sarili.
No? Kaya nga mga kapatid, pinamamanig ko sa inyo, namamanhig pa ang Diyos. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos. Ano sabi niya? Na siya ninyong katampatang pagsamba. Ayan. Diba? Pag nagsisimba tayo, maraming inaalis ang Diyos. No? Bagamat masakit kung minsan sa tenga, yan na lang lagi yung sinasabi ng mga manggagawa na yan. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit mo rin namang ginagawa eh. Diba? Amen. Hindi magsasawa ang Diyos na magpaalala dahil ang gusto ng Panginoon, maihanda mo ang iyong sarili na isang haing buhay. Amen. Kilala mo nga ang Diyos, pero ayaw mong ihain yung buhay mo. Diba? Amen. Nalaman na rin natin yung paglalalang niya. Ano pa bang kailangan? Nalaman na rin natin yung pagkatubos sa atin. Inaring ganap tayo ng Panginoon. Diba? Alam na ba natin na naari na tayo ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya? Yes! Amen. Hallelujah. So, kailangan ba ng Diyos ng pagsamba? Amen. Ang tao nagkasala, nahulog sa kasalanan. Pinatunayan na siya ay Diyos, doon pa lang sa langit. Merong mga anghel na sumasamba sa Kanya, bago tayo. Amen. Hallelujah. Di ba? Hindi niya kailangan ng mananamba. Bakit siya sabi ni Pastor, kailangan mananamba ng Diyos? Si Brother Mar, hindi kailangan ng mananamba ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Diyos, punto ng pagsamba. Nagawa na ng Diyos yung pagiging punto ng pagsamba. Ang kailangan ng Diyos sa araw na ito, ka-fellowship. Amen. Di ba? Ayaw ng Diyos na sasambahin lang siya. Kasi kung minsan ng tao, yung pagsamba hindi totoo. Amen. Pero pag fellowship ang pinag-usapan natin, amen, yung dalawang tao na nag-uusap doon sa loob ng bahay, yun yung mag-asawa. Yun yung example ng propeta. Tama ba mga kapatid? Yung mag-asawa, pag yan ay nahiga, natulog, nagpaplano yan. Amen. Hindi magkatalikod na natutulog yan. Amen. Bakit? Nagpaplano kasi sila. Nagkukwentuhan yan. Di ba? Amen. Yun yung gusto ng Panginoon. Amen. Huwag kayong mag-aasawa na wala kayong plano. Pero isang tabi muna niyo yung mga plano. Mag-asawa muna kayo bago kayo magplano. Baka plano kayo ng plano, makaiwanan kayo ng biyahe. Di ba? Amen. Kailangan ko magkaroon muna ng ganito. Pagka naiwanan kayo ng plano ninyo, sorry. Diba? Pero ang Panginoon, yun yung itinuturo niya sa atin. No? Dahil yun yung gusto niya na sa kabila ng lahat ng bagay, ibinigay niya na sa ating harapan, ipinakita niya na sa atin kung paano siya maging Diyos, kung paano niya nilikha ang mundong ito, amen, kung paano niya tayo binigyan ng pag-asa. Ang gusto niya, doon sa kanyang mga inipon na mga bahagi ng kanyang salita ay makadaupang palad. Amen. Sino ba yun dito yung ayaw makipagkwentuhan? Uso na ngayon yan, Pastor, kasi yung tatay nandun sa sulok, yung nanay nandun sa sulok, yung anak andito, sunod-sunod pa. Diba? Sasabihin ng nanay, anak, magsaing ka na. Sandali lang naman, nanay. May ginagawa pa ako. Hindi pa tapos. Diba? May fellowship pa ba? May fellowship pa? Wala na. Yan. Kaya ako bumabawi ako mga kapatid pag nagpe-fellowship kami, pag kumakain kami. Walang cellphone, walang abala. Lalo na pag masarap yung ulam, masarap mag-fellowship, pwede ka nang manermon. Sige, sermon hanggang sa dulo. Diba? Hindi, hindi mauubos yung ulam.
Oh. Amen. Ito na lang po yung paraan, mga kapatid. Obserbahan po ninyo yung buhay natin. Ano? May obserbahan ninyo. Wala namang katorya-torya itong pastor na to. Sabihin ninyo. Obserbahan nyo yung buhay nyo. Gusto ko realidad. Amen. Kasi pumasok na yung Diyos sa buhay natin eh. Ibinigay niya na yung pananampalataya, na yung pag-asa patungkol doon sa yung bagay na pupuntahan natin, andyan na eh. Ano? Pero kung tamad tayong makipag-fellowship, kagaya ngayon, nadadaya na tayo. Amen. Nadadaya na tayo. Pag umiyak yung anak, eto yung cellphone. Titigil na yan. Di ba? Tama ba? Tama. May tama tayo. Di ba? Totoo, di ba, mga kapatid? Sino yung nadaya tayo? Nadadaya tayo. Lumilihis tayo. Kaya nga sabi niya, sabi ng propeta, stay online. Magsibalik kayo sa linya. Kasi lumilihis tayo eh. Tignan natin yun, mga kapatid. Masarap kasing may cellphone, lalo na yung Apple. Di ba? Amen. Sabi nga, Apple daw eh. Kaya bumabalik tayo doon, mga kapatid. Titignan lang lagi natin. No? Kahit naman lumabas yung titalaukan, yung sigaw ng sigaw yung mga ngaral dito, kung walang response, wala lang din po eh. Reality. Gusto natin yung totoo. Amen. Pag nag-fellowship po kayo, mga kapatid, subukan po ninyo, no, kahit hindi kayo mag-aya, maglagay lang po kayo ng Hinebra San Miguel doon sa harapan ninyo. Kahit hindi kayo mag-aya, pag dalawa kayo, nakita kayo ng mga manginginom, pupunta yan eh. Di ba? Nakikipagkwentuhan sa inyo yan. Pero pag salita ng Diyos, dalawa kayo hanggang maghapon, dalawa lang kayo. Amen. Hallelujah. Pero kung sama-sama kayo magkukwentuhan, makisasabihin nila, ano bang meron? Diba? Maghapon na lang kayo nagkukwentuhan, ano bang meron? Hindi na kayo naghanap buhay. Amen. Hallelujah. Maghanap buhay ka man maghapon, magdamag, pag ikaw ay namatay, hindi mo yan madadala. Diba? Kung madadatnan ka ng Panginoon, na buhay, mas maganda. Pero kahit naman po kahit mamatay tayo ngayon, kung tayo nakahanda na at ito na yung panahon na tayo magwawakas, alam ng Diyos. Amen. Kung tayo nagtiis ng mahabang panahon at tayo mamamatay, alam ng Diyos, ihahanda niya tayo para sa panibagong panahon na gagampanan natin. Sabi nga, magkakaroon tayo ng panibagong buhay pagkatapos nito. Hindi na pangit. No? Hindi na puputi ang buhok. Di ba? Amen. Maganda na yung kalagayan. Amen. So yun yung lasain natin. Kaya kailangan po natin ng fellowship, mga kapatid. Sabi niya kasi dito sa fellowship, mga kapatid, ibig sabihin nito, sabi niya, friendly association, especially with those people who share one's interest. Amen. Nakapasok na tayo doon sa pintuan eh, di ba? Andito na tayong lahat. Amen. Tapos nag-iisnaban tayo kung minsan. Amen. Hallelujah. So, hindi po fellowship tawag doon. Isnaban. Di ba? Plastikan. May mga pintuan kasing ganyan eh. Basahin niyo yung message na yan. Nandiyan yung mga pintuan na yan. No, inilagay lahat ng propeta yan. Kaya sabi niya, fellowship yung kailangan. Bakit yung dalawa umiiyak? Diba? Makikita mo yung dalawa kanina, nagtatawanan lang. Ngayon, umiiyak na. Nung pala, may samaan sila ng loob eh. Di ba? May samaan pala ng loob yung dalawa. Umiiyak na ngayon. Bakit? Nagkapatawaran eh. Fellowship, di ba? Amen. Tignan niyo po doon sa books, ang sabi niya doon, ano po yung kauna-unahang pangangaral na ginawa ng propeta? Pananampalataya. Ang kasunod noon, fellowship. Amen. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, maganda yung fellowship. Ano? Amen. Merong dalawang puwersang nabubuo. Amen. Halimbawa, kayo lang dito. Paano mag-ooperate yung fivefold ministry?
Diba? O magagaling nga yung mga manggagawa. Meron kang evangelist, meron kang apostle, meron kang teacher, merong propeta, ikaw yung pastor. O paano kung dito lang yon? Paano kung lalago? Bagong lalago yung iglesia. Diba? Ang tawag kasi namin doon sa Luzon ay Camp Metong. Nagka-camp meeting mag-isa. Yan. Pero hindi po fellowship ang tawag doon, mga kapatid. Para mabuo yung dalawang puwersa, sabi niya, yung association, friendly association, especially with those people who share one's interest. Amen. So masaya kami, mga kapatid, kasi magkakaroon na kayo ng joint fellowship dito. Amen. Ito po yung masaya. Mararamdaman ninyo yung pagmamahal ng isa't isa. Lalong-lalo na yung gusto ng makauwi. Sino po ba yung gusto ng makauwi? Malapit na, alas 10:40 na eh. Ano? Pero ang tinutukoy ko, mga kapatid, yung pagbabalik natin doon sa kaharian ng Panginoon, na kung saan tayo mag-ahari din naman. No? Amen. Hallelujah. Oh, ano ba yung gusto ng Panginoon doon na mabuo doon sa fellowship? Sino yung welder dito? May welder ba dito? Yan. Oh. Amen. Ano ba yung wine-welding? 2 bakal, di ba? Amen. Ano yung pinang-welding? Welding rod. Di ba? Yung welding rod, mga kapatid, familiar tayo yan, di ba? Yung welding rod ay mas matigas dun sa 2 bakal na pinagdudugtong. Tama ba, mga kapatid? Amen. Kung mas malambot yung welding rod, masisira agad yon. Amen. So yun po yung inilagay ng Panginoon na halimbawa, yung sinasabi niya, welded together. Pag nag-welding ka ng bakal, mas matigas yung gagamitin mong welding rod. At yun yung magdudugtong sa 2 tao, yung 2 ugnayan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Mas matigas siya doon sa 2 tao. Amen. Hallelujah. Tingnan po natin. Type niyo po yung welded together. Yung isa lang po yun. Amen. Okay, suyo po. Amen. Hallelujah. Welded together. Saan na ba yun? Yan. And that's the sole purpose of my ministry, sabi niya, is to see God's church welded together. See? Don't make any difference what the other ones believe. Amen. Huwag mo pakialaman kung ano yung paniniwala ng iba. Diba? Yung may paniniwala lang at kapwa kayo naniniwala sa isa't isa, kayo lang yung magsama. Pagka kasi kinasama nyo, hindi nyo kapaniniwala at kasama doon sa ugnayan, for example, yung mag-asawa, diba? Yung magpapakasal, rather. Yung isang babae, saka isang lalaki, hindi naman sila pwedeng magpakasal kung hindi sila magkasundo. Tama ba, mga kapatid? Meron ba kayo nakikita nagpapakasal na may hawak na gulok yung lalaki, tapos walang ganun di ba? Ibig sabihin, magkasundo sila. Sino yung nagtatali sa kanila? Yung Espiritu Santo. Amen, ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi niya dito, mga kapatid, 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako yung nandun sa kanilang kalagitnaan. Tama ba? Amen. Nandun sa kalagitnaan natin ang ating Panginoon. Kaya kahit malayo kami, yung mensaheng dala-dala namin ay mensahe ng Diyos. Amen. Hindi namin ito pasan-pasan. Nakatungtong kami dito, mga kapatid. Amen. Pumunta man doon sa lugar namin ng inyong pastor, mga ngaral yan, mensahe ng Diyos yung ipinapangaral niya dahil mayroon tayong propeta. Ito yung nagbibigay sa atin ng paalaala kung ano yung gagawin natin.
Amen. Kung ayaw nating maniwala, walang magagawa ang Diyos. Ayaw nga natin. Kung ayaw nating sumunod, wala rin naman magagawa ang Diyos. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Inilagay na sa balikat ng inyong pastor, ng mga pastor, ng fivefold ministry kung paano sasakdalin. Pero sa pangunguna pa rin po ng ating Panginoon. Amen. So naniniwala lang ako, mga kapatid, hindi tatagal yung iglesyang ito kung walang pamamahala at pangunguna ng ating Panginoon. Diba? Amen. Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Amen. So faith, sabi niya dito. Hallelujah. Sabi niya, God is trying His best to get into that door of your faith and open up your heart so you can believe Him. Sabi niya dito, let Jesus in a long time ago, sabi niya, but the days of a miracle is past. That shows He's not Lord yet in your heart. I believe that they had a baptism of the Holy Spirit and then the day of Pentecost, but I don't believe it's for today, sabi niya dito. But shows He hasn't got in yet, sabi niya. Hallelujah. Sabi niya, when you open that little door of faith and say, Lord God, I don't care what anybody says. I want you to walk in paragraph 86. Sabi niya dito, I want you to walk in and confirm His word to me. Yan. Maganda po yung mga bagay na ito, mga kapatid. No? Tignan po natin. Sabi niya, I don't care what anybody says. I want you to walk in and confirm this word to me. Ibig sabihin, merong gagawin ang Panginoon. O di kaya mayroon ka rin namang gagawin para mag-isa kayo. Diba? Amen. Hindi lang yung Diyos yung kailangan may gawin. Pati ikaw, pati tayo. Kasi kailangan ma-confirm yung mga bagay na ibinibigay niya sa atin. Then, He will come. Sabi pa niya dito, then, you won't have to jump from place to place. Hindi ka na magtatago-tago pa. Hindi ka nalilihis-lihis pa kung ano yung dapat mong lihisan. Yung confirmation po kasi, yun yung kailangan natin. Merong komisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung konfirmasyon ng bagay na yun yung gustong makita ng Diyos. Amen. Kung yung pagsamba natin, hindi sapat eh. Amen. Sabi niya kasi sa Old Testament, pag sumamba ka sa Diyos, ibig sabihin na kapahingahan, rest, hindi ka magpapausok. Hindi ka kakain ng 1 linggo. Hindi nga natin kaya eh. Diba? Amen. Kahit yung mga Sabadista nga ngayon, hindi na nila kaya eh. Ang kailangan ng Panginoon, yung konfirmasyon ng binigay sa yung bagay. Amen. Yung pagiging nobya ng ating Panginoon. Amen. Yun yung konfirmasyon. Mga kapatid, hindi po mabigat itong bagay na ito. Masarap lang pag-usapan. Kasi ang pinag-uusapan sa huling bahagi, sa huling yugto ng ministeryo ng Diyos sa panahon natin, yung nobya na. Di ba excited pag may kasalan? Sino yung pinaka-excited doon? Siyempre yung ikakasal. Excited ba kayo? Ikakasal tayo eh. Amen. Dapat excited tayo. Hindi lang yung langit yung dapat nating puntahan. Yung relasyon ng Diyos sa kanang tayo. Magkakap na yung ulo sa kayong katawan. Dapat excited tayo. Hindi lang excited tayo pagdating sa awitan. Mapapagod tayo. Kailangan mag-excited tayo pagdating sa salita. Amen. Kasi ito po yung ultimate na bahagi ng ating paglilingkod. Amen.
Hallelujah. Amen. Philippians chapter, pakita ka. Amen. Yan, Philippians chapter 2, verse 1. Amen. Sabi niya dito, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pagkakaisa o pakikisama, amen, ng Espiritu, kung mayroong anumang kahinahunang awa at habag, hallelujah, verse 2, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Sa verse 3, na huwag ninyong gawing ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagtatalo-talo, kundi sa kabanalan ng pag-iisip, ay ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman sa iba't iba. Amen. Tingnan pa natin yung verse 5. Amen. Ito po, mga kapatid. Dahil meron tayong fellowship, ito po yung kailangan natin. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo, Jesus din naman. Amen. Diba? Pag meron tayong ganitong pananaw, aspeto, amen, lagi lamang nating sasabihin, masarap tumambay kila pastor eh. Diba? Sino yung nagtatambay dito kila pastor? Parang wala. Walang nakikipagkwentuhan sa'yo, pastor. Pupuntahan niyo si pastor, marami yung problema. Diba? At kayo din madaming problema, di ba? Pag nagkwentuhan kayo ni pastor, mawawala yung problema nyo. Amen. Kaya pag nagpupunta sa amin yung young people namin na ito, tuwan-tuwa eh. Pagkagaling magtinda niyan, pupunta, didiretso yan sa bahay. Unang-una niyang mawawalang problema, magkakape. Mawawala yung problema niya. Pag inabot na ng hapunan sa amin yan, di yung mawawalan na siya ng problema. Di ba? Amen. Mabait kasi ito eh. No? Amen. Hallelujah. Kaya may mga bagay po tayo na dapat nating panindigan. Meron po akong iti-testimony sa inyo. Marahil matatapos na po ako. No? Kasi napakagandang bagay. Ayokong palampasin. Kahapon sana ay magte-testimony ako. Kaya lang inaunahan ako. Amen. Ngayon na lang. Amen. So, siguro hindi pa ito alam ni pastor. Hindi pa. So, nababalitaan po siguro ninyo na kami ay gagawa ng bahay dalanginan nila Pastor Nestor. Amen. So, malaki po yun, mga kapatid. Isang araw ay inanyayahan kami ng mga pulis. Amen. Nakapasok po kami doon sa pintuang walang lagusan. Amen. So, inanyayahan kami ng mga pulis. At kami po ay ikinulong. Sino na po yung nakulong dito? Ayan. So, tatanungin ko yung nakulong. Masarap po sa loob ng bilangguan? Hindi. Sino po yung gustong makulong? Wala. Salamat naman po. Amen. Nakulong po ako lahat po ng mga trabahador ay nakulong. Kasama namin si Pastor Nestor. Amen. Siya ay 3 araw o 2 araw. Kami ay 8 araw. No? Kasama ko yan. Ayan. So, kung magtagal pa po kami, mayor na po doon yan. Ayan. At hindi ko po yun ikinakahiyang ikwento, ipatotoo.
No, kasi lahat ng bagay in a purpose. Kaya sabi ko, kung si Pablo ay nakulong, ikinulong, no, inanyayahan, ikinulong ng walang investigasyon. So, naranasan ko na yon. Kasi nung way back, yung mga kapatiran dyan sa dako ng Bungabon ay nakulong din sila. At ang kanila pong kaso ay paglalaging. Tablon po yung kanilang mga naging kaso. Pero ang hawak po nila ng mga kagamitan ay panabas sa kagulok lang. So, nakulong din sila at pinyansahan. So, kami man din ay nakulong at ang naging kaso namin ay trespassing. Pero kasama naming nakulong yung may-ari ng lupa. So, trespassing. Trespassing ba tawag yung pastor? Yan. So, yung may-ari ng lupa ay kasama namin na nakulong. So, sabi ko, inosente kami. No? Kaya yung 8 araw na yon ay napakasaya ng buhay namin. Nung binasahan kami actually sila yung binasahan ng Miranda rights, hindi naman dapat ako makukulong eh. Sumunod lang ako eh. No? Sabi ng pulis, ikaw yung foreman, ikukulong ka na din. Sama-sama kaming nakulong. No? Binasahan kami ng Miranda rights at hindi na kami nakalabas. So, naghimas kami ng rehas 8 araw. Amen. Brad, ilang araw ka nakulong? Huwag mo ikahiya. Masaya nga ako eh. Experience ito, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Bakit ako masaya na nakulong? Nakita ko yung kalagayan ng mga bilanggo. Ano? Binobola sila ng mga mangangaral. Nung nag-share ako, mga kapatid, naupo lang kami, nakaupo lang kami. Ano? Ito, nag-share din to, pinakamatapang mag-share ito eh. Nag-share lang kami, yun yung purpose. Na yung mga tao doon wala nang pag-asa. Kung ano yung dadating na salita sa kanila tungkol sa bagay na ganun ay tatanggapin lang nila. May mga mangangaral na talagang narinig ko yung kanilang mga pangangaral ng bubola na lang eh. No, magpipicture sila and then aalis na. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila doon pagkatapos. Pero nagpamahagi akong mabasahin. So, nagsishare. So, ang isang testimony doon, mga kapatid, na nakita ko sa kanila, nung hindi pa kami dumadating, ay yung kanilang mga pagkain ay limitado. Nung nakulong na kami, day 1, day 2, nag-umpisa nang dumating yung biyaya doon. Yung mga kamag-anak nila, yung pamilya nila, kung magdala sila ng mga pagkain, hindi lang 2 kilong bigas. 5 kilong bigas, tapos may mga grocery pa. So sabi nila, wag na kayong lumabas. Ayaw na nila kami palabasin. Amen. Hallelujah. Kaya, ang sarap ng buhay namin doon, mga kapatid. No? Amen. Bagamat yung kulungan na yun ay napakaliit lang. No? 3 selda ang pinaglagyan sa amin. Pero ang bilang namin doon sa isang selda ay 35 na katao. Ang liit. Doon ko po nasubukang matulog ng nakatagilid. Tapos nakabaluktot yung paa. Pero masaya ako, mga kapatid, naranasan ko. No? Bagamat ikinulong ako ng walang kasalanan, pero hindi nanatiling nakatago yung salita ng Diyos sa puso ko. Amen. Kasi sabi nung isa, ayaw kong magpakilala eh. No, sabi nung isa, sabi niya, hindi ka lang foreman eh. May mas mataas kang kalagayan. Sabi niya sa akin. Kasi inaako mo lahat yung mga kasama mo eh. Sabi niya, nung may dumating ng supot sa amin ng pagkain sa kanang damit, nakalagay doon, Pastor Mar. Sabi ko na Pastor Ken. Sabi niya. Yun, nag-umpisa na silang magtanong. Sabi nila, ay iba yung sinasabi mo. May direksyon. May direksyon yung sinasabi mo at mayroong laman. Hindi pa ulit-ulit.
Hanggang sa ikapitong araw namin, sabi nung anak ko, sama ko yung anak ko isa, yung pangalawang panganay. Sabi niya, hanggat hindi nagpipreach si tatay, hindi tayo lalabas. Natatakot na yung mga kasama namin. No, nung ikawalong araw, talagang, nung gabi na yon, nung 7th day, ay merong bali tatlo sila na katabi ko sa higaan. Sabi niya, mag-preach ka sa amin. Sabi niya, mag-preach ka sa amin. Sabi ko, hindi ko kayo kayang pangaralan lahat kasi may kanya-kanya kayong galing. Sabi ko, kung gusto mo, kayo lang, kung sino lang yung makikinig. Sabi niya, opo, wala akong salamin. Wala akong ika-4 na mata. Sabi ko, bahala ka na, Panginoon. Sabi ko, yung Bible na dala-dala ko, ang liliit ng sulat. No? Pero sila, may mga Biblia sila eh. No, binibigyan sila ng mga dumadating. Sabi ko, kung gusto niyo mag-Bible study tayo, tulungan ninyo ako. Yan, silang tagabasa. Tagabasa. Sabi nung anak ko, makakalabas na tayo bukas. Alam niyo po yung pangalan ng anak ko na yun, Jonas. Yan, nag-prophesy siya. Amen. Kaya mga kapatid, sabi nila doon, huwag na kayong lumabas. Kasi pinagpapala kami. Walang nagkaroon na hindi na sila namalo, kain sila ng kain. Parang hindi na sila mauubusan ng pagkain. Kaya sabi nila, habang bumabagyo, hindi na talaga kayo makakalabas. Dito na talaga kayo. Pagpapalain kasi kami ng pagpapalain. Sabi ko, pagpapalain niya kayo. Pero pagka hindi tumigil yung bagyo, babahain tayo dito. Kaya sabi, lumabas na nga kayo bukas. Ayun. Kaya nakalabas kami, mga kapatid. No? Hindi ko ikinakaya na nakulong kami. No? Amen. Wala naman kaming kasalanan. So, si Pastor Nestor, kung hindi nila pinalabas, sigurado yung mga preso na yon, miyembro na niya ngayon. Kasi mag-uumpisa na siyang mag-Bible study eh. Siya sana yung worship leader. Amen. Kaya sabi niya, nung makalabas siya, ay itutuloy yan ni Brother Mar. Tinuloy naman po namin. So, masarap po ang jail ministry. Yung pong mga tao na wala ng pag-asa, pag dumating tayo, nagkakaroon ng pag-asa. Amen. Bakit? Kasi nailalabas nila yung damdamin nila eh. Na kaya nila nagagawa yon ay hindi nila alam kung ano ang meron. Meron nga ba talagang Diyos? Yun yung tanong nila eh. Meron nga ba talagang Diyos na magliligtas sa atin? Sabi ko meron. Dumating na. Hindi nyo lang nakita. Hindi nyo lang nabalitaan. Sabi ko dumating na siya. Dala-dala namin yung buhay na mayroon siya na ibinigay. Kaya nung nagpamahagi ako ng babasahin, nagdala sila Sister Hannah. And sabi nung isang taga-tato doon, sabi niya, habang binabasa niya yun, parang sabi niya, ang galing nung pastor niyo. Sabi niya, parang kaharap ko lang yung, parang nagpipreach siya sa akin. Sabi ko, propeta yan eh. Magaling talaga yan. Magaling talaga yan. Sabi ko, tinig ng Diyos yan eh. Kaya sabi ko, basahin mo lang ng basahin. Pag lumabas kayo dito, hanapin niyo yung address na ito. Ito yung simbahan na itatayo namin. Yun. Kaya, one of the stations, simbahan na yun, mapupuntahan nyo din. No? Amen. Mamarka namin yung pangalan namin doon. At hindi nila kami makakalimutan. No? Kaya, isang pribilehyo lang, mga kapatid, ng pagiging Kristiyano. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Amen. Hindi kami pinabayaan na masaktan doon sa loob. Dahil yung nakikita namin, yung unang araw namin doon, may sinasaktan sila. Yung kapatiran natin doon sa isang selda naman, inako sila nung mayor kasi kamag-anak daw nila. Sabi ko, daig nyo pa ako. Sabi ko, isang gabi lang kayong natulog sa lapag. Ako, 4 na gabi. Kasi po, yung mga higaan doon, may duyan. 4 sila doon. Inako silang kamag-anak. Yung 4 na nakahiga doon sa duyan, pinababa nung mayor yun. Sila yung pinahiga.
So, ang sarap ng buhay nila, no? Kaya hindi parang nagbakasyon kami doon sa loob, no? Pero kung pagkatapos na naming magkasayahan, titingin kami doon sa labas kung kailan kami makakalabas. Amen. At hindi mo mamamalayan yung luha mo, tutulo na lang. Kasi hindi mo makita yung ganda ng buhay dito sa labas. Dito po sa labas, mga kapatid, madaming choices. No? Amen. Doon sa loob, wala eh. Kung ano yung iluluto nung tagaluto, ano yung dadalhin sa yung pagkain, yun lang. Pag sinabing matulog na kayo, matutulog na kayo. Pag sinabing gumising na kayo, babangon na kayo. Pag sinabing mag-exercise kayo, mag-exercise kayo. Tama ba yun, Brad? Ayan. Amen. Masarap sa loob ng bilangguan. Unang-una po, may bantay ka. Tama ba? Pangalawa, meron kang sustento. Oh. Amen. At panatag ka sa loob. Hindi ka magtatrabaho. Pero mas masarap po sa labas, mga kapatid. Amen. Ikaw mismo yung magbibilanggo sa sarili mo sa labas. Kaya nga sabi ng Panginoon, hallelujah, kumakatok siya sa buhay natin. Huwag tayong magpakulong. Kaya nga ibinigay niya sa atin yung mga bagay na nakapagbibilanggo sa buhay natin. Amen. Ano yung mga bagay na ito? Yung gusto ng katawan natin na ayaw ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko, Zelda, cellphone. Diba? Cell. Cell din eh. Kulungan din eh, di ba? Nakukulong tayo doon sa mga gadget ngayon. Amen. So, yun yung pagtagumpayan natin, mga kapatid. No? Amen. So, yung buhay namin, mga kapatiran doon ay kung hindi kami makikitrabaho, ay wala kaming kakainin. Pero sa biyaya ng Diyos, nang mag-umpisa kaming magkaroon ng bahay dalanginan, binigyan kami ng trabaho ng Panginoon. At kami yung gumagawa ng campsite. Hinto kami kay Pastor Nestor. Kami yung gumagawa ng campsite. Ay mga kapatiran dyan. So pagpupunta kayo ng campsite ng Laur, ay isa yung Bungabon Church na naging bahagi yung pagtulong doon, mga kapatid. Kaya hindi kami lilimutin ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko nga, tayo yung pinaka mabiyayang simbahan. Bakit? Sabi ko, yung ginagamit natin, kinikita natin dito, ay galing sa mga kamay ng mananampalataya. At yung mga bahagi natin na ibinibigay dito sa pampagawa ng simbahan, bahagi ng kapirahan ng Diyos. Kaya tayo yung pinakamapalad. No? Kaya masaya lang po kami doon, kahit iilan lang kami. Mas marami pa yung bata kung minsan. No? Kami po ay 22 pa lang. No, 22 na katao pa lang kami doon. Kaya pag makita ko to, sabi ni Pastor, marami pa doon sa baba, ay para bagang nanginginig yung tuhod ko. No, but ang Panginoon, tandaan lamang po natin, mga kapatid, kung yung Diyos nyo dito ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, ganoon din yung sa amin. No, kasi hindi siya nagbago. Siya ay nasa lahat ng tako at kakatagpuin niya yung bahagi ng kanyang katawan. Ito yung buhay ng Diyos, mga kapatid. Tayo yung buhay ng Diyos na inilagay sa panahon na ito para magpala. Magpapala tayo sa mga tao na hindi natin namamalayang pinagpapala sila. Amen. Bakit? Kasi binibigyan nila tayo ng importansya. Amen. Kaya wala na akong pwedeng sabihin. No? At yun lang, yung pintuan na binigay ng Panginoon, yung tahanan na ginawa niya, ito yun. Ito yung tahanang ibinigay ng Diyos, inilaan, aalagaan natin, mga kapatid. Ano yung aalagaan natin? Yung real na tayo. Yung totoong tayo. Hindi po yung katawan na ito yung tayong original. Yung original na tayo, yung ating kaluluwa. Yun yung original na tayo.
yun yung alagaan natin. Kung paano natin pinapakain yung ating katawan ng 3 beses, isang araw, may merienda pa na 3 beses din. Amen, ay tuwan-tuwa tayo. Pero ang kailangan natin gawin, yung real na tayo, yung totoong makalangit na tayo, pakainin din natin. Kailangan bang araw-araw? 2 beses nga lang eh. 2 beses lang yung sinabi. Pero ang gusto ng Panginoon, maka-fellowship niya tayo araw-araw. Amen. Hallelujah. So, sa Diyos po yung kapurihan at yung pasasalamat. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. Pagpauminan niyo po, no? Amen. Nawa ay kung mayroon mang bagay ay pagpaumanhin, patawarin po ninyo ako. Amen. Ang nais lang po ng inyong abang lingkod ay maging bahagi din ng bagay na ito. Kaya, hallelujah. At ang tangi ko lang babaunin ay magpapasalamat lang ako sa inyo. Amen. Sa kabuuan ng iglesyang ito. Hallelujah. So, umawit tayo mga kapatid. Bakit nga ba? Amen. Di ba kayo nagtatanong? Amen. Ba't nandito kayo? Bakit nagtsitsaga kayo? Amen. Lalong-lalo na yung mga kabataan. Di ba kayo nagtatanong na huling-huli na tayo? Di ba? Huling-huli na kayo sa mundong ito. Pero bakit nga ba? Hallelujah. Amen. Bakit nga? Amen. Hallelujah. 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 Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba, Panginoon? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Minsan pa. Bakit nga ba pinupuri kita? Yes, oh God, hallelujah. Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Ang nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa himala. Ang nais ko'y ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Ang nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Ang nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa himala. Ang nais ko'y ibigin ka, dahil sa ikaw
patuloy mong binibigay sa bawat isa. Hindi para sa anumang mga bagay, kundi yakapin ka namin, mahalin ka namin sa aming buhay. Dahil ikaw yung tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw yung patuloy na sumasangkap sa amin upang kami maging karapat-dapat. Ikaw yung nagbibigay ng daan upang maging karapat-dapat kami sa iyong presensya, sa pagpupuri at sa pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming alalahanin. Dahil patuloy na nagsasaysay, Panginoon, ang kapaligiran. Nagsasaysay ang kalikasan, O Diyos. Na ang iyong pagparito ay sadyang nalalapit na. So wala kaming kakayanan upang managumpay, Panginoon, kung hindi ka namin kasama. Kailangan ka namin sa buhay namin. Kailangan ka ng iglesia, Panginoon. Kailangan ka ng iyong katawan upang maihanda mo kaming maging karapat-dapat upang sa iyong nalalapit na pagparito, Panginoon, ay mayroon kang maratnan na pananampalataya na nanggagaling sa aming mga puso. Na yung katauhang ito ay patuloy mong inihanda para agawin mo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang iglesyang ito. Bagamat maganda yung aming kalagayan, pero kailangan ka namin, Panginoon. Dahil hindi po namin kaya kung wala ka. Kaya Lord, gawin mo pong sangkap ang pangangaral na ito para sa amin. Ikaw yung magtimo sa aming mga puso. Bagamat ito'y payak mo, Diyos. Pero ito yung salita mo, ito yung mensahe mo para sa iyong iglesia. Hindi mo ito ilalagay sa aking puso, Panginoon. Hindi ito kailangan ng iyong mga anak. Kailangan namin ito, Diyos, upang maging malinis kami sa iyong harapan. At kami iyong angkining tuwiran para sa isang pananampalataya. Salamat sa iyo. Pagpalain mo ang iglesyang ito, kanilang pastor, at ng bahagi, ikaw yung patuloy na magpala. Katagpuin mo lamang po sila. At ikaw yung magpagaling sa mga kaluluwang nanunumay. Ikaw yung humipo, Panginoon. Dahil nandun ang kagalingan ng aming katawan. Pag malakas ang aming pananampalataya, kami, Panginoon. Dahil ikaw yung nagbigay nito. Ikaw yung mag-iakda nito, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa iyo mauwi ang kapurihan, pasasalamat sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Binabalik mo sa ating pastor.